ito, when we say cleft lip and cleft palate, ano po sila and ano yung pagkakaiba? Okay, so doktora, when we say cleft lip and palate, yan po yung common na naririnig po natin, mga bingot, no? So pag sinabi po nating bingot, yan po yung isang pasyente na hindi po nag-fuse or hindi po nagdikit, either yung labi nila or hindi po nagdikit yung ngalangala. Pwede po silang parehas na or sabay na nangyayari sa pasyente or pwedeng isolated na pwedeng hindi lang nagdikit yung labi or pwedeng hindi lang po nagdikit yung ngalangala. I see. So, this is paglabas pa lang, no? Opo, Sa pagkapanganak pa lang. Yes. So, kumbaga congenitally, Congenital. congenital problem po siya, doktora. I see, okay. And ito, ano ba yung cause nito? Anong sanhi? May kinalaman ba to sa naging lifestyle or yung during the time of pregnancy ng nanay? Opo. Ano ba yung mga pwedeng naging maling exposure or para at least to enlighten yung mga ibang mga kababaihan, okay, na magbubuntis in the Opo. future, no? So, sa ating mga kasambahay na nanay, in particular yung mga nagbubuntis, tandaan po natin na ang pag-form po or ang pagbuo po ng labi at ng ngalangala ay nangyayari during the first trimester of pregnancy. Unang 3 buwan. Unang 3 buwan po yan of pregnancy. So, during that particular time, dun po nagkakaroon ng problema, no, sa pag-fuse niyan. Ayon sa pag-aaral, doktora, wala pa rin talagang particular reason or wala pa talaga nakikitang rason kung bakit nagkakaroon talaga ng cleft lip or palate. Though sinasabi po nila, it's a multifactorial. It can be genetics, number 1. Kumbaga kung merong lahi Pwede na ang rin. isa, yan, pwede po yun. Number 2, environmental factors na nagko-contribute. Like, ang mga nanay in particular na naninigarilyo during pregnancy, umiinom ng alak, no? Or mga exposed sa certain drugs like phenobarbital, yung may mga Sa seizure. seizure disorders, pwede po yun, ano? At yun po yung nagiging side effect, no, ng mga bagay po na ito. Nako, kaya pala talaga dapat pag ikaw ay buntis, hindi lang sarili mo yung aalagaan mo. Dapat nga mas alagaan mo dahil parang in preparation for, the babies na mamumuhay sa'yo. Tama po. Ako remember nung buntis ako, I made sure talaga, no, na ang kinakain ko healthy diet. Kahit, di ba, sasabihin nila may cheat day, di ba talagang common Yeah. yan sa atin. Apo. No? But ako, with lots of prayers, gusto ko talaga, inayos ko yung pagkain, natulog ako, no matter how busy I was then, talaga nag-trim down. Kasi, syempre, sa'yo mabubuhay yung bata eh. Opo. You have to make sure na maganda yung environment niya. Kaya, doktora, I would highly suggest, lalo na sa mga nanay na nasa kanilang first trimester na ugaliin po talaga na mag-follow up sa kanilang OB, no? Para prenatal po, check-up. yes. Or kung talaga pong nagpaplano silang magbuntis na mag-asawa at may lahi sila, may mga certain supplements po na ibinibigay, like vitamin B complex per se, is para ma-prevent lang yung mga neural tube defect problem. Para at least yung mga kailangan magsara, Yes, opo. di ba? Okay, and matuloy yung normal proseso, Opo. process ng formation, okay? Kasi embryonic development ang Opo. pinag-uusapan. And syempre dapat ang mga nanay, wag mo inom ng kung ano-anong gamot Opo, pagka agree. buntis, di ba? You always seek help, seek assistance from your OBGYN.